Alam mo ba na ang hormone ng kaligayahan ay hindi nakatira sa panlabas na mga pangyayari, kundi sa paraan ng iyong pag-iisip? Hindi ito basta tanong lang, kundi paanyaya upang pumasok sa tunay na lakas ng iyong isipan. Sa pilosopiyang Stoic, ang pag-iisip ay hindi lamang pasibong reaksyon sa mga pangyayari, kundi isang tuntungang nagpapataas ng ating realidad. Kapag napag-aralan mo ng kontrolin ang daloy ng iyong pag-iisip, hawak mo na ang susi sa paghubog ng iyong buhay. Walang ibang responsable sa iyong panloob na kalagayan maliban sa iyo. Hindi ang mga panlabas na pangyayari, kundi ang iyong mga paniniwala, paghatol at interpretasyon sa paligid mo ang bumubuo ng realidad mo. Baguhin mo ang perspektibo mo at magbabago rin ang mundo. Ito ang sentrong mensahe ng paglalakbay ng Stoicismo. Ang lakas mula sa loob ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa kung paano mo ginagabayan ang iyong mga iniisip. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 prinsipyo ng Stoicism na magpapabago ng iyong pag-iisip. At mula rito ay mahuhubog mo ang iyong buhay ayon sa gusto mo. Ihanda mo ang iyong sarili dahil bawat prinsipyo na matutunan mo, hindi lang basta kaalaman, kundi milagro sa loob na may kakayahang baguhin ka mula sa kailaliman. Tara, simulan na natin. Prinsipyo 1. Alamin ang pagkakaiba ng panlabas na pangyayari at reaksyon natin. Kapag tinanggap natin na ang universo ay nahahati sa dalawang magkaibang saklaw, ang una ay ang magulong mundo ng panlabas na kaganapan na wala tayong kontrol, panahon, opinyon ng iba, sakit o sakuna. Ang ikalawa naman ay ang ating panloob na mundo ng mga iniisip, emosyon at kilos na tayo lang mismo ang may kontrol. Sa mismong sandaling iyon, bumubukas ang pintuan sa panloob na kalayaan. Paulit-ulit tayo pinaaalalahanan ni Marcus Aurelius sa kaniyang Meditations na kahit ilang kalaban o kahirap ang mga sitwasyon mo, ang tunay mong pag-aari ay ang iyong attitude. Higit pa ito sa simpleng pampalakas loob. Isa itong di matitinag na prinsipyo. Hindi serye ng pangyayaring dumadatal sa iyo ang bumubuo ng buhay mo, kundi serye ng pipiliing reaksyon sa bawat pangyayari. Totoo iyon, kapag hinarap mo ang unos ng buhay, malisyosong komento sa social media, bigla ang ulan na sumira sa plano mo, o malamig na paghusga ng iba, kung pilit mong kinokontrol lahat, kabiguan lang at galit ang makukuha mo. Pero kapag naituon mo ang lakas mo sa pagkontrol ng sarili mong pag-iisip, mabubuksan mo ang walang hanggang balon ng positivity. Sa tuwing may negatibong iniisip na sumisingit, huminto, huminga, at tanungin ang sarili, kaya ko ba talagang baguhin ito o nagpapadala lang ako sa emosyon? Paulit-ulit mo itong gawin at magiging reflex na ito, kayong baguhin ang gulo at gawing balanse. Napaisip ka na ba kung bakit kaya ng sundalong dumaan sa digmaan ng umiti pa rin? O bakit kaya muling bumabangon ang negosyanteng nabangkarote? Hindi iyon mahika. Milagro iyon ng disiplinadong isipan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang emperador at pilosopo, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Paalala ito na ang tunay na kapangyarihan ay narito, hindi sa labas, sa bawat hininga, bawat ideya mo. Kapag napagtanto mo ito, matutunaw ang takot sa hindi mo kayang kontrolin at mapapalitan ng tibay at kapayapaan. Hindi na abot tanaw lang ang kaligayahan at kapayapaan. Kapag nare-realize mo na ang galit, inis at kaba ay mula lang sa maling paghusga sa mga nangyayari, matatag na pundasyon ng buhay na aktibo at hindi nagiging biktima. Isipin mong hindi ka nagagalit kapag nabasa ka ng biglaang ulan, kundi pinipiesta ang bawat patak sa balat. Napapalitan ang inis ng tuwa at mas nararamdaman mong buhay ka at konektado sa kalikasan. Diyan nabubuhay ang Stoic na teorya. Sa bawat kilos, sa bawat tibok ng puso. Hindi aksidente sa Stoicism na sa loob nakatira ang tunay na saya, hindi sa labas. Kapag malinaw mong nauunawaan ang mga gusto mo at limitasyon ng kontrol mo, natututo kang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Buong awareness. Ang dating bigat ng sitwasyon,
Nagiging oportunidad para patunayan ang sarili mong halaga. Hindi dahil sa resulta, kundi dahil sa attitude mo. Sa sandaling iyon, hindi ka na biktima. Ikaw na ang nagpipinta ng sariling kwento ng buhay. Kaya ang prinsipyo na ito, lagpas teorya. Ito ang gabay mula sa simula hanggang dulo. Kapag nasanay ka ng kontrolin ang sarili mong reaksyon, handa ka na mas pumasok pa sa malalim na sikreto ng Stoicism. Susunod, tatalakayin natin ang reframing, ang sining ng pagbabago ng pananaw. Kung paano lahat ng pagsubok ay nagiging sangkap sa mas matibay na sarili. Tara, tuklasin kung paano ang tamang tanong ay pwedeng gawing hakbang tungo sa pag-unlad, ang kahirapan. Prinsipyo 2. Reframing, sining ng pagbago ng perspektibo. Lahat tayo narinig ng minsan, think outside the box. Pero may nuance na madalas hindi napapansin. Hindi ito tungkol sa pagtapon ng frame, kundi sa paghubog at pagposisyon muli nito. Ang frame ay ang unique nating pananaw, ang lente kung saan natin tinitingnan ang hamon. Pag lubos mo itong iniwan, mawawala ka sa punto ng reference. Sa harap ng kahirapan, payo ng mga Stoic, baguhin ang mental frame sa pamamagitan ng pagtatanong, ito ba'y maganda? Masama? O ito lang ay nangyari? Hindi lang ito paalala na manatiling objective, kundi isang panloob na pagsusulit para hindi basta-basta manghusga. Napapadali tayong magpaka-negative kasi pinipilit natin na ang unang tingin ay palaging masama, masakit o palpak. Pero kung hahabol ka ng dahan-dahan at magtatanong kung paano mo tinitignan ang bagay-bagay, posibleng madiskubre mong neutral lang pala iyon. At ang kapangyarihan para ayusin ang emosyon ay nakasalalay sa pagtanggap ng tunay na halaga ng pangyayari. Isipin mong parang viewfinder ng kamera ang frame mo. Hindi mo ito matatanggal, pero pwede mo itong iikot, i-tilt, i-zoom para makakuha ka ng panibagong anggulo. Ang buhay ay parang composite photo ng napakaraming punto de vista. Pag palaging isa lang ang anggulo, baka maliit at pangit lang ang makunan mo, pero kunting twist ng lente, biglang may lumitaw na liwanag, bagong pag-asa. Sa post na ito, susuriin natin kung paano magagamit ang transformative skill na ito para sa sarili mo. Tara, mag-explore tayo. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo, kundi paano ka tumugon rito ang mahalaga. Diyan umiikot ang buong ideya ng reframing. Kung palagi kang lulubog sa hindi ka nais-nais na sitwasyon at hindi mo babaguhin ang reaksyon mo, hawak ka ng sitwasyon. Pero kapag na-realize mo na kontrol mo ang sarili mong tugon, biglang nagbubukas ang pintuan ng tunay na kontrol sa sarili. Ang pag-redirect ng focus mo ay nagbibigay ginhawa sa negatibong emosyon at nadadala ka sa positibong aksyon o solusyon. Bukod pa rito, hindi lang malalaking pagsubok ang pinapatungkulan ng reframing. Kahit sa araw-araw na kapalpakan, pwede ito. Halimbawa, kaysa sisihin ang sarili kapag pumalpak ang project, ituring itong pagkakataon na hasain ang analytical skills mo. Kaysa mainis sa isang bastos na biro, tingnan ito bilang chance na iobserbahan ang emosyon mo at i-master ang sagot mo sa susunod. Ginagawang aral ang bawat karanasan, kaya mas lumalawak ang iyong frame, gumagaan ang bawat pagsubok at ginagamit mo sila para mas lumakas ka pa. Para mag-practice ng reframing, huminto muna at obserbahan ang sarili mong iniisip. Parang outsider. Kapag nadadala ka ng emosyon, galit, kaba, inis, tanungin ang sarili, ito lang ba talaga ang paraan para tingnan ito? May iba pa bang perspektibo na hindi ko na-try? Subukan mo ang dalawa, isang optimistic para makita ang mga nakatagong opportunity at isa pang neutral para maging objective. Sa ganitong practice, nababasa mo ang flexibility ng isip mo at ang bawat hadlang ay nagiging simula ng bagong vision. Tandaan, ang frame mo ay nakaugnay sa iyong personal story, mga karanasan, halaga, at layunin sa buhay. Sa pagbabago ng pananaw, itanong din, tugma ba ito sa mga pangmatagalang goals ko? Kung panandali ang emosyon lang ang dahilan ng pag-reframe at hindi mo kinukonsidera ang malawakang larawan, mababaw at panandalian din ang epektong makukuha. Pero kung batay ito sa core values mo, bawat bagong perspektibo ay hakbang papalapit sa best version ng sarili mo.
hindi dead end emotionally. Huwag kalimutan, ang pagbabago ng pananaw ay hindi magic na pang isang araw. Skill ito na kailangan i-practice araw-araw, simulan sa maliliit na pagkakataon. Trapiko, email ng reklamo, o tensyonadong usapan. Sa bawat beses na makilala at mabaliktad mo ang unang frame mo, nagdadagdag ka ng panibagong matibay na pundasyon sa loob mo. Kapag naging likas na sa iyo ang kasanayang ito, magagamit mo ito ng walang kahirap-hirap sa malalaking pangyayari sa buhay mo. Hindi mo hahayaang hadlangan ng lumang pananaw ang pag-usad mo. Ang pagbabago ng pananaw ay hindi lang basta pilosopiya sa papel, kundi isang buhay na kasangkapan na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang hubugin ang realidad sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanong, pag-a-adjust ng pananaw, at pagkonekta sa iyong mga core values. Matutuklasan mong bawat hamon ay may buto ng oportunidad. At kapag na-master mo na ang kasanayan na ito, wala nang makakakulong sa iyong pananaw o panloob na lakas. Prinsipyo bilang 3. Mag-focus sa araw-araw na gawain. Noong unang siglo pa lang, nagsimula na ng kakaibang ugali ang pilosopong si Seneca. Gabi-gabi, uupo siya hawak ang panulat at kuwaderno para isulat ang 3 maliliit na pagkakamali niya sa araw na iyon. Parang maliit na bagay lang ang 3 pagkakamali, pero ang payak na mga linyang iyon ay naging salamin para makita niya ang mga ugaling dapat baguhin, maitama ang mga maling kaisipan, at patuloy na paunlarin ang sarili. Sa pagharap sa sapat lang na bahagi ng sariling di kasakdalan para manatiling mapagkumbaba, ipinakita ni Seneca ang isang malakas na simplifikasyon. Ang paglalakbay para baguhin ang realidad ay nagsisimula sa maliliit na hakbang araw-araw. Sa pilosopiyang Stoic, ang araw-araw na gawain ay hindi mahaba o mabigat na checklist, kundi isang pangakong ibinibigay mo sa sarili mo tuwing umaga, pagkagising, at tuwing gabi bago matulog. Kapag isinulat mo sa papel at tahimik mong tinanong ang sarili, paano ako umakto ngayong araw? Saan ako nadala ng negatibong emosyon? May mga pagkakataon ba na pinalampas kong magpakataas? Nagigising ang isang malalim na konsensya. Sa gitna ng libu-libong nagkakalat na isipin, ang pagsulat sa journal ay nagsisilbing liwanag na gumagabay, nagtuturo ng pagkakaiba ng mga gusto mo at ng totoong iniisip mo. Sa umaga, bago sumabak sa gulo ng trabaho, maglaan ng ilang minutong pagsusuri sa sarili. Kung may pagsubok akong haharapin ngayon, paano ko ito haharapin? Kung mabigo ako, anong gagawin ko para manatiling matatag? Akala mo ay simpleng tanong lang, pero nagpapakalma ito sa isip at bumubuo ng diwa ng mandirigma, handang panatilihin ang katahimikan sa gitna ng unos. Isipin mong tila bawat sagot na isinusulat mo ay isang matibay na brick na bumubuo ng bahay ng tiwala sa sarili at personal na pananagutan na hindi ka na basta sumasabay sa agos ng paligid, kundi ikaw na mismo ang nagpapakilos ng iyong kaluluwa. Tuloy ang kapangyarihan ng journaling sa gabi. Dito mo hinaharap ang sarili ng buong katapatan. Inaalala ang mga sandaling nanaig ang damdamin kaysa rason. Itinatala ang mga padalos-dalos na desisyong nakasakit ng iba o basta kinikilala ang mga unti-unting pumapasok na negatibong kaisipan. Sa katahimikan, binibigyan mo ang sarili ng pahintulot magkamali, magsisi, at higit sa lahat, magbago mula sa mga pahina ng iyong journal. Doon ka kumukuha ng aral, imbis na hayaang dumaan lang ang damdamin at muling ibaon sa ilalim ng isipan. Bukod pa rito, ang araw-araw na journaling ay hindi pabigat, kundi isang ritual na nagpapagising ng iyong instinct na maging mapanuri, mapanlikha, at matapat sa sarili. Tuwing isasara mo ang iyong journal, hindi lang 3 pagkakamali ang naililista mo gaya ng payo ni Seneca. Nalalantad mo rin ang mga automatikong pag-iisip, mga nakatagong gawi na gumagalaw sa likod ng iyong diwa. Kapag namalayan mo ito, maaari mo na silang pakawalan. Kapag napakawalan mo na, doon ka nagiging tunay na malaya. At dito nangyayari ang himala. Dahil sa paggugol ng panahon araw-araw sa iyong journal, unti-unti kang nagkakaroon ng bagong mindset. Hindi na nababahala sa nakaraan o hinaharap. Sa halip, nakatutok ka sa gawain ng araw na ito, buo ang loob at puso. Tuwing umaga,
Gigising kang malinaw ang layunin. Tuwing gabi, matutulog kang busog sa aral. Ang tuloy-tuloy na ritmo na ito ay bumubuo ng matibay na agos na pinagsasama-sama ang bawat araw sa isang simponya ng pagbabago ng realidad. Hindi aksidente na binibigyang diin ng stoicismo ang personal na kilos. Ang journaling at sariling pagsusuri ang tulay sa pagitan ng filosofiya at praktis, ng kaisipan at gawa. Kapag patuloy mong sinusuong itong ritual na ito, nahahasa mo ang kakayahang makilala ang sarili at malaman ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Kaya't hawak mo ang kapangyarihang gawing desisyon ang mga iniisip at gawing aksyon ang mga desisyon. Kaya, handa ka bang hamunin ang sarili mo? Kumuha ng ballpen, buksan ang iyong kuwaderno, at isulat ang 3 maliliit mong pagkakamali ngayong araw. Sagutin ang mga tanong tuwing umaga ng tapat at tratuhin ang sarili ng may kabaitan sa gabi. Bawat entry sa journal ay isang pangakong kahit gaano man kalakas ang bagyong bumangga, ikaw pa rin ang magpapasya ng takbo ng laro. Ibahagi ang unang karanasan mo sa comments sa ibaba. Anong nakakagulat na kahinaan ang natuklasan mo? Paano mo balak lampasan ito? Ang bawat kwento mo ay hindi lang patunay ng pagbabago, kundi nagsisilbing inspirasyon para sa ating lahat na bumuo ng mas mabuting realidad ng sama-sama. Inaasahan kong mabasa ang paglalakbay mo. Prinsipyo numero 4. Yakapin ang pagsubok. Isipin natin ang pinakamasaklap na mangyayari. Maisip mo kaya ang mas masahol pang pakana ng kaaway ng ating mga kaluluwa kaysa subukang sirain ang ating tagapagligtas? Ganito ang sagot ni Pablo. Pero ang mga pinuno ng panahong ito ay hindi ito naintindihan. Kung naintindihan nila, hindi nila ipinako sa krus ang ating marilag na Panginoon. Pinagtagumpayan ng Diyos ang plano ng kaaway at di nila alam, isinama ito sa malawak na plano ng kaligtasan ng langit. Dahil dito, alam natin na kahit gaano man kalaki ang pinsalang ipukol ng kaaway sa atin, gagawan at gagamitin ito ng Diyos para sa kabutihan. May sagot siya para sa atin. May binigay siyang kakayahang bumangon. Ngunit dito pa lang, mahaba pa ang lakbay para gawing tulay ng tagumpay ang pagsubok. Ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa magtiis gamit ang tibay ng loob. Hinihikayat tayong yakapin mismo ang panganib. Dahil sa mga sandaling pinakamahirap, naroon ang pinakamalaking oportunidad para magbago at lumago. Ang pagrereklamo ay lalo ka lang nilulubog habang ang pagyakap sa hamon ang tunay na nagpapalakas. Tingnan mo ang kwento ni Alan. Isang batang software engineer na, sa tingin ng iba, ay napakaswerte na nang tanggapin siya ng isang promising startup. Ngunit bumagsak ang proyektong pinagbuhusan niya ng puso at hirap. Sumara ang kumpanya at lumayo pa ang mga mahal sa buhay, natatakot para sa kanyang kinabukasan. Sa una, nalugmok si Alan sa kawalan ng pag-asa. Mga gabing walang tulog na paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, bakit ako? Kaya ko ba to? Pero imbis na magreklamo ng tuloy-tuloy, pinili niyang yakapin ang stoic na mindset. Niyakap niya ang pagsubok. Sinabi niya sa sarili na itong kabiguan ang magiging pinakamahalagang aral ng kanyang karera. Parang mandirigmang pinatibay ng bawat unos. Natutunan ni Alan na iwasan ang ingay sa paligid at ituon lahat ng lakas ng isip sa pagkatuto mula sa pagkakamali. Dito nagsimulang mangyari ang himala. Imbis na magkimkim ng galit, agad niyang isinulat lahat ng dahilan kung bakit pumalya ang proyekto, hinanap ang solusyon para gumaling, at sumali sa mga tech groups para magbahagi at matuto. Bawat pagsubok ay parang naging training para sa kanyang isipan, parang nagde-debug ng code kasabay ng pagtitiyaga at pagiging flexible. Sa loob ng ilang buwan, hindi lang siya naglunsad ng bagong produkto sa sarili niyang sikap, kundi nagtayo rin ng maliit na app development studio. At pinakamahalaga, lumabas siya mula sa anino ng pagkabigo na may kumpiyansa at dangal. Hindi natatangi si Alan. Libo-libo na ang nagpapatunay na ang pagyakap sa pagsubok ay hindi lang salita. Kapag dumarating ang hamon, dalawa lang ang pagpipilian. Mamayani ang takot o lumakas sa pamamagitan ng sariling willpower. Sabi ng Stoicism, bawat pangyayari na parang sakuna ay may nakatagong regalo. Bawat peklat ng kaluluwa
ay patunay ng paglago. At kapag niyakap mo ang pagsubok, binibigyan mo ang sarili ng tiket sa mas mataas na level mo. Pero para tunay na yakapin ang pagsubok, kailangan ng ugali na higit pa sa pagtitiis. Tanungin ang sarili, ano ang itinuro ng hamon na ito sa akin? Paano ko magagawang training exercise ang hirap na ito? Anong panloob na lakas ang gigisingin ng pagsubok na ito? Sa pagtanong ng mga ito, pinipilit mong gawing enerhiya sa pagkilos ang sakit. Mapapansin mong pagkatapos ng bawat bagyo, doon ka nakakakita ng linaw at ang muling binubuo mo mula sa guho. Iyon ang mas matibay at mas marangal. Hindi ka hinihiling ng prinsipyo 4 na baliwalain ang sakit. Hinihikayat kang tanggapin ito bilang kakampi mo sa landas ng pagpapabuti sa sarili. Sa bawat hakbang na binabaybay mo sa pagsubok, nabubuo ang panloob na lakas, pananampalataya at tibay ng loob. At yang lakas na yan, hindi ang sitwasyon mo o ang ibang tao ang magtatakda kung ano ang magiging kwento ng buhay mo. Paano naman ikaw? I-share mo sa comments ang pinakamalaking hamon na hinarap mo at kung paano mo ito iniakda o niyayakap pa ngayon. Ang kwento mo ay hindi lang magpapatibay sa iyo, kundi magbibigay ng inspirasyon sa komunidad na ito. Mag-iwan ka ng mensahe at sama-sama nating patunayan na gaano man katindi ang unos, kayang lagpasan ng tao ang kahit anong pagsubok. Prinsipyo bilang 5, practice ng premeditasyo. Unahan na ang mga risk. Ang buhay natin ay kontrolado ng napakaraming external forces. Kapag hindi natin ito inasahan, tayo ang nahihirapan. Napakalalim ng pag-unawa dito ng mga sinaunang Stoic. Sa katunayan, nagbigay pa sila ng term para ipaalala sa mga practitioner na laging tandaan itong mahalagang konsepto, premeditatio malorum. Dahil likas na random at walang pake ang universo sa iyo at sa mga plano mo, ang premeditatio malorum ay higit pa sa isang kasabihan. Isa itong taktikal na gawi na tutulong magplano ng mas mabuti at tumugon ng may rasyon kapag may pumalpak. Sa madaling sabi, sinasadya mong pag-isipan kung ano ang pwedeng magkamali at maging mas mapagpasalamat kapag nasa ayos ang lahat. Sunod, tignan natin bakit ang pag-iisip ng posibleng pagkabigo o pagkawala ay nagiging napakalakas na mental shield. Kapag nasorpresa ka na ng masamang balita o hindi inaasahang pangyayari, parang natutulala at natataranta ka, di ba? Pero dahil sa premeditatio malorum, pinapagana mo na agad ang imahinasyon mo para asahan ang pinakamasamang pwede mangyari. Maaring makansela ang kontrata, masira ang mahalagang relasyon, o bumagsak ang kalusugan mo. Kapag nangyari na yon, hindi na ganoon kasakit kasi napagdaanan na ng isip mo. Bukod pa dito, natutulungan kang maghanda ng solidong contingency plans. Kapag na-visualize mo na ang pinakamasama, pwede ka nang magplano ng response, magbawas ng gastos, humingi ng suporta, o mag-isip paano mag-communicate ng maayos. Sa paggawa nito, hindi ka lang magiging matatag kapag bumagsak ang lahat, magiging oportunidad din ang bawat pagsubok para matuto at mag-grow. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong bumalikan ng mga sitwasyon na nagalit ako o sobrang nasaktan ako. Tapos dun ko lang na-realize na hindi ko naman talaga mahalaga ang nangyari. Ego lang pala ang nag-react kasi nabigla ako. Sana nung una pa lang, alam ko nang pwedeng hindi maging okay at kaya kong lampasan yon ng lakas ng loob, hindi sana ako sumabog sa galit. Imbis, harapin ko sana ng mahinahon at piliin ang mas matalinong response. Doon ako natututo. Kapag hindi mo pinapauna ang emosyon, mas kaya mong maging master ng sarili mo kapag regular kang nagre-rehearse mentally. Para kang may invisible armor na pananggalang laban sa anumang challenge. Hindi ito pagiging pessimist. Isa itong malalim na pag-amin na pwedeng pumalpak ang kahit ano at paghahanda ang sagot para hindi tayo bumigay. Paano ka magsisimulang mag-practice ng premeditatio malorum? Gumugol ng ilang minuto tuwing umaga. Umupo ng tahimik, pumikit at isipin ang isang hindi perpektong araw. Maaaring malate ka sa appointment, magkaproblema sa partner, o makatanggap ng bad news. Huwag pigilan ang nararamdaman. Ramdamin ang kaba o pagkadismaya.
Tapos obserbahan ang reaksyon ng katawan mo. Pagkatapos, isulat mo sa journal. Kapag nangyari ito, gagawin ko. At ilista ang steps na pwede mong gawin. Paulit-ulit na gawin ito. Mapapansin mong mas kalmado at kumpiyansa na ang isipan mo kapag may uncertainty. Kapag may nangyaring hindi maganda, imbis na magpanik, balikan mo lang ang listahan mo. Kailangan ko nang tumawag, humingi ng expert advice, at alalahanin na lahat ng aksyon ko ay napaghandaan na kaya hindi ako natataranta. Isa pa, ang premeditatio malorum ay paalala rin para maging mas mapagpasalamat. Kapag maayos ang lahat, kahit ordinaryong araw lang, maglaan ng sandali para pahalagahan ang kasalukuyang saya. Ligtas ka, malusog, at marami ka pang pagkakataon para matuto. Ang kaibahan ng kinatatakutang worst case at ng mabuting realidad ay nagpapalalim ng pasasalamat at nagpapalakas ng resilience. Handa ka na bang subukan ang premeditatio malorum? Comment sa baba. Nitong nakaraang linggo, inisip mo ba ang pinakamalala at hinarap mo ito? Ano ang naging resulta? Anong aral ang nakuha mo? Huwag mahiya magkwento. Sa pagbabahagi, sama-sama nating nilalabanan ang takot at pinapalakas ang loob ng bawat isa. Prinsipyo numero 6. Self-distancing technique. Tingnan mo ang sarili mo bilang isang third person. Mahirap talagang ihiwalay ang emosyon, lalo na kapag malaki ang desisyon na kailangang gawin. Iyon ang problema kasi madalas. Sa emosyon tayo nadadala, kaya maling desisyon ang nagagawa natin. Sa relationships, sa pera, sa kalusugan. Karamihan, hirap talaga itrato ang mga nararamdaman na parang wala lang, lalo na pag andyan na ang pressure. Pero gamit ang ilang simpleng self-distancing na technique, pwede mong mabawasan ang mga epekto ng emosyon para mas makagawa ka ng tamang desisyon. Sa Stoic philosophy, ang tinatawag nilang self-distancing ay parang psychological na life raft. Kapag stressed ka, madaling maipit sa sariling emosyon at hindi ka na makatukoy kung ano talaga ang tama. Sa halip, subukan mong tanungin ang sarili. Kung ako ang kaibigan ko, anong payo ang ibibigay ko? Simple pero milagroso ang tanong na ito. Nakakalayo ito sa sariling kwento ng emosyon at nagkakaroon ka ng konting layo para makita ng mas malinaw ang sitwasyon. Kapag inilalagay mo ang sarili mo bilang neutral observer, parang kinakausap mo ang pinakamalapit mong kaibigan. Pinipilit mong umiwas sa pagiging biktima ng sariling emosyon at drama. Yung distansya na, yun ang nagbibigay ng linaw. Dito mo na makikita ang tunay mong dahilan at mas tapat mong matimbang ang pros and cons. Hindi na hinahayaang ang galit, takot o excitement ang magpatakbo. Halimbawa, nung nagdesisyon si LeBron James na lumipat ng team, ayaw niyang paasahin o padalos-dalos dahil lang sa emosyon. Sabi pa niya, "I didn't want to make an emotional decision. I wanted to do what was best for LeBron James and what would make him happy." Napansin mo? Para siyang kinakausap ang sarili niya bilang ibang tao. Yun mismo ang example ng self-distancing. Si LeBron, naging tapat na kaibigan at leader ng sarili niya sabay. Nagdesisyon sila ng masinop at tugma sa long-term goals at values. Pero hindi mo kailangan maging sikat na atleta para magawa ito. Tuwing pressured ka, isipin mo lang na binibigyan mo ng payo ang kaibigan mo. Tanungin mo, kung ako ang best friend ko, anong sasabihin ko? Doon mo maibibigay ang sarili mong payo. Puno ng reason at malasakit. Hindi natatabunan ng bugso ng damdamin. Habang inuulit-ulit mo itong teknik na ito, dadali ang habit na makita mula sa ligtas na distansya ang sitwasyon. Kapag naging automatic na ito, parang lumuluwag bawat desisyon dahil hindi ka naalipin ng ugali mong pabigla-bigla. Hindi lang naman sa stress mo pwedeng i-practice ito. Sa araw-araw, pwede mong sanayin ang skill na ito. Kapag nagja-journal ka, isulat mo mula sa point of view ng best friend mo. Aralan mo ang nangyari at bigyan ng payo ang sarili mo. Sa paglipas ng panahon, hindi lang desisyon mo ang gaganda. Lakas loob din at diskarteng mental mo ay lalaki. Matututo kang hulihin at baguhin agad ang mga salawahang pag-iisip. Ngayon, imbitahan kitang magkwento. Sa susunod na mahirap na desisyong hinarap mo, natanong mo ba ang sarili mo, kung ako ang kaibigan ko, ano ang payo ko?
Mag-comment ka sa baba at sabihin kung paano ka natulungan o matutulungan ng self-distancing technique. Ang bawat kwento mo, bukod sa inspirasyon, ay patunay ng lakas na dala ng Stoicism. At kung na-experience mo na ang benepisyo ng self-distancing, huwag ka lang tumigil dito. Tuloy ang journey natin hanggang sa huling prinsipyo. Dahil sa huli, ang totoong halaga ng matalinong pag-iisip ay nararamdaman lang pag naisusulat ito sa gawang konkretong aksyon. Gawing buhay ang Stoic philosophy sa araw-araw. Prinsipyo numero 7, gawing aksyon ang magagandang kaisipan. Napaisip ka na ba na lampas sa mga malalalim na pahina o teorya, pwedeng daluyan talaga ng kamay ang Stoicism sa bawat araw? Yung mga malalalim na ideya tungkol sa paniniwala at katuwiran, pwede bang maging konkretong lakas para bumangon kada araw? Ang ika-7 prinsipyo ang pinakamatingkad na sagot dito. Hindi lang tayo tinatawagan ng Stoicism na magmuni-muni ng tahimik, kundi pinapatayong gumawa, umaksyon, at gawing agarang gamit ang filosofiya natin sa praktika. Akala ng iba, ang Stoicism ay parang rigid na framework tungkol lang sa pagpigil ng emosyon o pag-ignore sa mga nangyayaring hindi mo kontrolado. Pero ang tunay na diwa nito ay gawing-gawi ang bawat turo. Mula sa ilang minutong pag-meditate at pagpansin sa paghinga, sa pag-eehersisyo ng katawan at isipan, hanggang sa aktibong pagtulong sa komunidad at pagbubukas ng puso sa iba. Kapag nagsimula kang kumilos, hindi mo lang napapamahalaan ang iyong mga iniisip, kundi nasasakop mo rin ang iyong realidad. Isipin mo isang umaga na bago mo buksan ang iyong notebook o i-on ang computer mo, sinasadya mong maglaan ng ilang sandali para manahimik. Sa sandaling iyon, pinagtitibay mo ang iyong layunin. Ngayon, mamumuhay ako ayon sa prinsipyo ng Stoic. Ang katahimikan na ito ay hindi para malunod ka sa walang katapusang pag-iisip, kundi para pasiklabin ang apoy ng iyong kalooban, paalalahanan kang bawat maliit na kilos, isang hakbang, isang salita, isang galaw, ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Mula roon, haharap ka na sa mundo na may ibang pananaw, kalma, kumpiyansa, at handang harapin ang anumang hamon. Walang mas nakakaunawa sa kapangyarihan ng aksyon kundi si Nick Vujicic, ang Australian motivational speaker na ipinanganak na walang mga braso at binti. Para sa nakararami, simbolo siya ng kapansanan. Pero kaunti lang ang nakakaalam na mula pagkabata, itinutuon ni Nick na baguhin ang "hindi ko kaya" papunta sa "susubukan ko". Natutunan niyang kontrolin ang kanyang katawan hanggang sa kaya niyang bumuo ng mga salita, magpinta, at maging maglaro ng sports. Ginawa niyang pagkakataon ang bawat araw para lampasan ang sarili niyang mga limitasyon at ipalaganap ang mensaheng kapag na-master mo ang iyong isip, maaari mong igiya ang iyong aksyon kung saan mo gusto. Mula sa pagmaster ng kanyang computer hanggang sa pagsasalita sa harap ng libo-libo, pinatunayan ni Nick na ang Stoic philosophy ay higit pa sa salita. Isa itong paglalakbay ng pagtitibay ng loob sa bawat sandali. Dagdag pa rito, tuwing tayo ay gumagalaw, kahit ilang stretching lang tuwing umaga o maikling takbo, na isasabuhay natin ang mga prinsipyo ng Stoic sa pinakamakitaing paraan. Bawat hinga, bawat patak ng pawis, nagpapaalala na kontrolado natin ang ating pagsisikap at ugali. Kapag napapagod ang katawan natin, hindi natin sinisisi ang tadhana. Sa halip, mahina nating tinatanong ang sarili, kaya ko pa bang gumawa ng isang hakbang? At ang sagot ay nagiging aksyon, unti-unting pinalalawak ang ating mga hangganan. Itinuturo din ng Stoicism na magdala tayo ng positibong enerhiya sa ating komunidad. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi nagtatanim din tayo ng halaga para sa iba. Isang ngiti, salitang may pag-asa, o kahit maliit na gawain ng voluntaryong pagtulong, pwedeng magdulot ng pag-asa sa kapwa at ikalat ang kapangyarihan ng Stoic na kalooban. Kapag pinagdugtong natin ang filosofiya at komunidad, hindi lang tayo nagpapaliwanag ng ideya, kundi bumubuo tayo ng network ng positibong aksyon kung saan lahat ay nagbibigay at tumatanggap ng inspirasyon. Kaya, handa ka na bang gawing aksyon ang Stoic na pag-iisip? Simulan mo na ngayon. Pumili ng isang simpleng gawain. Siguro 5 minuto ng meditasyon, isang pagtakbo sa umaga,
o pagtulong sa isang di kilalang tao. At gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang